Bago tayo mag-umpisa, tayo po munang lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupurit pinapasalamatan po namin kayo sa mga oras na ito. Salamat, Ama, sa pagdako niyo po sa bawat isa sa lugar na ito, para sa pag-aawitan, sa pagpupuri sa iyo at para sa pakikinig ng mga salita mo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan. Bigyan niyo po kami ng puso na handang tanggapin yung mga salita mong ito. Nang sa ganon ay mapaluguran po namin ng iyong dakilang pangalan. Kayo lamang yung aming maitaas sa mga araw ng aming mga buhay. Ama, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang pagbubulay-bulay na ito ng mga salita mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sige po. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Pilimon. Ayan. Babasahin ko po. Makisunod na lamang. Pilimon, verse 1. Verse 1. Si Pablo bilang ni Kristo Jesus at si kapatid na Timoteo. Kay Pilimon na aming minamahal na kaibigan at kamanggagawa. At kay Apia na kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa naming kawan at sa iglesia na nasa iyong bahay. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, nating Ama sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos kapag naaalala kita sa aking mga panalangin. Sapagkat nabalitaan ko ang iyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal at pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Idinadalangin ko na ang pamamahagi ng iyong pananampalataya ay maging mabisa kapag nalaman mo ang bawat mabuting bagay na maaari natin gawin para kay Kristo. Sapagkat ako'y totoong nagalakad na aliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawaan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Dahil dito, bagamat kay Kristo ay meron akong sapat na lakas ng loob upang utusan kitang gawin ang kinakailangan. Gayon may alang-alang sa pag-ibig ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. Akong si Pablo ay matanda na at ngayon ay isa ring bilanggo ni Kristo Jesus. Ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo, na ako'y naging kanyang ama na ako'y nasa bilangguan. Noon ay wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon ay pakinabang siya sa iyo at sa akin. Siya'y aking pinababalik sa iyo, nakasama ang aking sariling puso. Nais kong manatili siyang kasama mo upang siya'y makatulong sa akin bilang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa Ebanghelyo. Ngunit ayaw kong gumawa ng anuman wala kang panintulong, upang ang iyong kabutihang loob ay hindi maging sapilitan kundi ayon sa sarili mong kalooban. Marahil ito ang dahilan kung bakit naghiwalay siya sa iyo ng ilang panahon upang siya'y mapasayo magpakailanman. Hindi na bilang alipin kundi higit sa alipin, isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin, at gaano pa kaya sa iyo, maging sa laman at din sa Panginoon. Kaya't kung ako ay tinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Ngunit kung kasala sa iyo ng anuman, o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mong utang ko na rin. Akong si Pablo ay sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ako ang magbabayad niyon. Hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin pati ang iyong sarili. Oo, kapatid. Hayaan mo lang magkaroon ako kapakinabangan na ito mula sa iyo sa Panginoon. Sariwain mo ang aking puso kay Kristo. Sinulatan kita na may pagtiwala sa iyong pagsunod. Yamang nalalaman mo na gagawin mo ang higit pa kaysa sa aking sinasabi. Isa pa, ipaghanda mo na rin ako ng matutuluyan, sapagkat umaasa ako na sa pamamagitan ng inyong mga panalangin ay may babalik ako sa inyo. Binabati ka ni Epapras na aking kasamang bilanggo kay Kristo Jesus, gayon din ni Marcos,
Aristarco, Demas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang nawang Espiritu. Pray ng Diyos sa Pray ng Diyos sa kanyang mga salita. Sa buhay natin, Sa buhay natin, naranasan na nating masaktan. Tama po. Tama po. Hindi Lang sa physical, kundi sa relationship. Marahil Marahil ay pinagtaksilan ka ng isang kaibigan. maaring Maaaring nasaktan ka ng isang kapamilya sa pamamagitan ng kanyang actions o di kaya ng kanyang pananalita. maaring Maaaring sinira ng isang tao ang tiwala mo. So may mga So may mga sugat na mabilis gumaling. Ang iba naman ay Ang iba naman ay nananatili ng matagal, sobrang tagal. So yung So problema yung problema na ito ay matagal na problema. problema ng sangkatauhan. Yung problema sa mga broken relationship. Matagal na siyang problema ng sangkatauhan. Ang tanong ngayon Ang tanong ngayon ay ano ang ginagawa ng gospel sa mga nasirang relasyon? pinapatawad Pinapatawad lang ba ni Jesus ang mga makasalanan ng mga nananampalataya sa Kanya at tapos inihahanda sila para sa langit? Yun lang ba yung ginagawa ng gospel? O talaga bang O talaga bang binabago ng Ebanghelyo pati ang paraan ng pamumuhay natin at pakikitungo sa isa't isa? So narito So narito tayo ngayon sa isa sa pinakamaikling aklat sa buong sa buong bagong tipan. Ito ay Ito ay naglalaman lamang ng 25 verses yung binasa natin lahat. Pero sa loob ng 25 verses na ito, masasaksihan natin ang isa sa sa pinakamalinaw na nagpapakita kung paano isa pamuhay ang gospel sa araw-araw. Ang sulat na ito Ang sulat na ito ay hindi tungkol sa mga himala, hindi ito tungkol hindi ito tungkol sa paglago ng simbahan, hindi ito tungkol hindi ito tungkol sa mga espiritual na kaloob. Sa halip ito Sa halip ito ay tungkol sa isang bagay na naiintindihan natin, relationship. At sa pamamagitan At sa pamamagitan ng mga relasyong ito, ang Diyos ay nagpapakita ng mga bagay na maganda tungkol sa kanyang anak, ang Panginoong Jesus. So bago tayo So bago tayo magpatuloy, unawain muna natin kung ano ang nangyayari sa sulat na ito. sa sulat na ito. So ang liham na ito ay isinulat Nino. Ayon sa binasa ninyo. sinulat Sinulat ni Pablo. Sinulat ni Pablo. Apostol Pablo. Habang siya ay nakakulong dahil sa pagbabahagi niya ng Ebanghelyo. Ang liham ay para naman sa isang lalaking nagngangalang Pilimon. Para kay Pilimon yung sulat ni Pablo. Si Pilimon ay hindi lang isang mananampalataya. Siya ay isang minamahal na kamanggagawa, fellow laborer sa ministeryo. So may isa pang So may isa pang tao na pinanggit dito. Ang kanyang pangalan Ang kanyang pangalan ay Onesimo. Onesimo ang pangalan niya. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay kapaki-pakinabang. Pero kabaliktaran yung pangalan niya sa ginawa niya. Kay Pilimon. Kabaliktaran yung ginawa niya. So iniwan or tumakas si Onesimo kay Pilimon. Okay? Karamihan sa mga scholar ng Bible ay naniniwala na posible na sa pag-alis ni Onesimo kay Pilimon, nagnakaw siya. Posible daw yun. Pero hindi sinabi sa binasa natin. Walang binanggit. Kaya sabi ng mga scholar na baka nagnakaw itong si Onesimo kay Pilimon dahil sa sinabi ni Pablo, kung nagkasala man siya sa iyo o may utang sa iyo, ibilang mo sa akin. Sinabi ni Pablo. Kaya nag-conclude sila na baka nagnakaw si Onesimo kay Pilimon. So isipin natin yung sitwasyon. Isang alipin na tumakas. Maaring may kinuha siya sa kanyang pag-alis at nasira niya yung tiwala ng kanyang amo.
At sa ilalim ng batas ng Roma, ilagay ilagay niyo sa isip niyo si Filemon ay hindi isang Hudyo, siya ay isang Romano. Sa ilalim ng batas ng Roma, si Filemon ay may mga legal rights. Meron siyang karapatan sa batas ng mga Romano na maaari na maaari niyang parusahan ng matindi si Onesimo, or higit pa, pwede niyang bawian ng buhay si Onesimo. Sa kabilang banda, si Onesimo naman, nasa kanya naman ang lahat ng dahilan para hindi na bumalik kailanman kay Filemon. Pero may mga nangyayari na hindi inaasahan sa buhay ni Onesimo. Sa kanyang paglalakbay sa pag-alis niya, nakilala ni Onesimo si Pablo. And eventually nakilala ni Onesimo ang Panginoon dahil kay Pablo. Ang alipin na Ang alipin na ito na tumakas ay naging isang mananampalataya. Ang taong walang, kung sasabihin natin walang kwenta, ay naging kapakipakinabang. Ang dating Ang dating rebelde ay naging kapatid. So nagbago. Dahil lang doon sa pagmimit ni Onesimo ni Pablo. Lahat ay nagbago. Pero kahit na na-convert itong si Onesimo, hindi na pura ng conversion na yon yung pangangailangan para sa pakikipag-ayos niya kay Filemon. Hindi inalis ng grace ang responsibilidad. Sa halip, tinatawag ng Ebanghelyo, maging tayo, tinatawag ng Ebanghelyo si Onesimo na bumalik, makipagkasundo at makipag-ayos. So, I'm sure sa point na to lahat tayo ay makaka-relate sa kung ano yung nararamdaman ni Onesimo. Na kailangan niya makipagkasundo kay Filemon. I'm sure lahat tayo nakaranas na alam mo yun, hindi man sinabi sa atin pero may something sa atin na kailangan mong makipag-ayos sa taong ito. May something na gano'n. At nakakatakot yung ganung bagay. Nakakatakot siya. May kipag-ayos ka sa taong may galit sa'yo. Okay? Bawat hakbang niya papunta sa bahay ni Filemon ay isang hakbang papunta sa kawalan ng kasiguruduhan. Kung tatanggapin ba ni Filemon yung paghingi niya ng tawad. Hindi sure. Ganito yung human nature natin na nag-a-advance na tayo sa negative. Na baka hindi niya tanggapin yung pag-sorry ko. Yung mga ganung bagay. So, hindi tiyak. Kapasyapin kaya siya ni Filemon, itong si Onesimo. Kapasyapin kaya siya ni Filemon. Paparusahan kaya siya. Isang bagay lang ang dala ni Onesimo na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Isang sulat. Itong binasa natin. Isang sulat. Sa unang tingin, pwede natin isipin, ano ang kinalaman ng sinaunang away sa pagitan ng isang alipin at ng kanyang amo o ng kanyang Panginoon sa panahon natin ngayon? Anong kinalaman yan sa buhay natin ngayon? Totoo na magkaiba ang sitwasyon natin sa kanila sa panahon natin ngayon. Iba yung sitwasyon nila noon sa sitwasyon natin ngayon. Pero hindi pa rin nagbabago ang puso natin. Yung puso ng tao noon sa puso ng tao ngayon ay parehas pa din. Sinasaktan pa rin ng mga tao ang isa't isa. Nagkakawatak-watak pa rin ng mga pamilya. Masisira pa rin ang pagkakaibigan. Ang mga simbahan ay nakakaranas pa rin ng tunggalian. So, nagpalit na ng panahon. Nagbago na yung kultura. Nagbagsakan na yung mga kaharian at napalitan na. Pero hindi nagbago ang puso ng tao. Gusto pa rin manakit. Gusto pa rin gumante. Pero hindi rin naman nagbago ang Ebanghelyo. Sa kabilang banda, ito yung kinaganda. Dahil hindi rin naman nagbago ang Ebanghelyo. Itinuturo sa atin ang sulat na ito na hindi lang ang destinasyon natin ang binabago
ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, binabago din nito ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Ang paboritong sabihin ng mundo, kung may nanakit sa'yo, layuan mo. Kung Kung may bumigo sa'yo, palitan mo. Kung may Kung may nagkasala sa'yo, pagbayarin mo. Gumanti ka, paghigantihan mo. Ito yung paborito ng mundo na sabihin sa mga oppressed. Pero iba ang sinasabi ng Ebanghelyo. Tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging pamilya. So, ang Ebanghelyo ay nagpapabagsak ng mga pader. Ang Ebanghelyo ay lumikha ng kapayapaan kung saan ang buot dati ay nag-ahari. Yan mismo ang pinapakita sa atin ng mga binasa natin. At habang pinag-aaralan natin ang liham na ito ngayon, nais kong panatilihin natin ang isang katotohanan sa harapan natin. Binabago ng Ebanghelyo ni Jesucristo ang mga sirang relasyon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ko Hindi ko sinabing ang mga relasyon ay ayos dahil ang mga tao ay nagiging mas mabait. Hindi yon. Hindi rin dahil sila ay nagiging matatag sa emotional nilang aspeto. Hindi rin yun. Ang mga relasyon ay nagiging maayos dahil si Kristo ang unang nag-ayos ng ating mga puso. Kung totoo nga ang binago ng mensahe ng ating Panginoon, ng ating mga puso, magiging maayos ang pakikitungo natin sa loob ng ating mga tahanan, sa simbahan, at sa pakikitungo natin sa isa't isa. At kung ito nga ay totoo sa ating mga buhay, ano ang itsura nito? So hindi nag-umpisa si Pablo sa pag-uutos. Hindi rin niya inumpisahan ang sulat na ito sa failure ni Onesimo. Hindi doon. Instead, sinimulan niya ito sa pagpapasalamat niya sa Diyos sa ginawa ng Diyos sa buhay ni Filemon. Bago in-address ni Pablo ang problema ng dalawang ito, ni Filemon at ni Onesimo, na problema din natin sa panahon ngayon, inuna niyang ipakita ang pagbabago ng ginawa ng Diyos. So, hihimay-himayin natin yung mga verses nito. So, medyo matagal. At sa paghihimay-himay natin ito, merong 10 batayan na makikita ninyo dyan. Merong 10 batayan na para sa godly relationship natin sa kapwa natin. Now, hindi ito human technique. Hindi ko ito invento lang. Para maging maayos ang pakikitungo natin sa mga tao. Ito ay bunga ng buhay na binago ng Ebanghelyo. Number one. The gospel produces a character that other. So nagsimula si Pablo sa mga katagang sumain nyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Hindi lang ito Hindi lang ito basta pagbati. Ito ay ang summary ng Christian life. Ang kapayapaan ay naranasan natin bilang mga mananampalataya dahil naunang dumating ang biyaya sa atin. Kung wala ang biyaya ng Diyos, walang everlasting peace sa kahit na sino. Dito makikita natin na ang religion ay nagsisimula muna sa Diyos bago sa ating kapwa. Tayo muna kailangan ma-reconcile sa Diyos bago tayo makipag-reconcile sa ating kapwa. Next, sinabi niya, nagpapasalamat ako sa aking Diyos na ikaw ay binabanggit ko sa aking mga panalangin. Isipin nyo, every time na maaalala ni Pablo si Filemon, ang una niyang sinasabi ay pasasalamat sa Diyos. Bakit kaya? Dahil ba mayaman si Filemon? Dahil ba malaki yung bahay niya?
Dahil ba doon sa bahay niya ay pinagdadaos yung mga gawain? So hindi. So hindi. Instead, May may sagot si Pablo rin dito kung bakit nga ba niya ipinapanalangin unang-una si Filemon kapag naaalala niya. Dahil nababalitaan niya yung pag-ibig ni Filemon at pananampalataya ni Filemon sa Panginoong Yesus at sa lahat ng at sa lahat ng mga banal, meaning lahat ng mga kapatiran, yung pag-ibig niya sa mga kapatiran. Tingnan natin yung pagkakasunod mo. Pananampalataya una sa Panginoong Yesus, and then pangalawa yung pag-ibig sa kapatid. Yan yung tamang order. Mahal natin ang ating mga kapatid dahil tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Mahal ba natin ang Panginoon? Siguro kung si Pastor yung nagtanong, malakas na. Ulitin ko. Mahal ba natin ang Panginoon? Mahalin din natin ang ating kapatid. Amen. And then sinabi ni Pablo, sapagkat ang puso ng mga banal ng mga kapatid ay naging hawaan sa pamamagitan mo. Ang Ang gandang testimony nito, yung sinabi nito ni Pablo tungkol kay Filemon. So, paano pa kaya kung pangalan mo yung binanggit? No. Sabihin natin, sasabihin ng kapatid natin, naging hawaan ako dahil kay kapatid na ganito, yung pangalan mo. Narinig mo na yun yung testimony ng kapatid mo sa'yo. Ang ganda nito pakinggan. Ano ba ang ibig sabihin ng naging hawaan or na-refresh? Pinainom mo ng malamig? Or pinainom mo ng soft drinks kaya siya naging hawaan? Hindi. Ang ibig sabihin ng naging hawaan yung isang tao dahil sa'yo ay nung nagpunta siya sa'yo, lupaypay siya. Pag alis niya sa bahay mo ay empowered na siya, encouraged na siya. Ibig sabihin nakaka-encourage ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakaka-encourage ka. Bago nag-youth ethics conference na itong nakaraan, may kinausap akong isang kapatid. And then nag-open siya sa akin. Nag-open siya. Sinabi niya lahat ng mga pinagdadaanan niya, lahat ng problema niya, ano kwento niya sa akin. Ang dami niya pa ng problema. Tapos, bago kami naghiwalay, sinabi ko sa kanya, inamin ko sa kanya, sabi ko wala akong devotion na itong mga nakaraang araw. Mag-i-speak pa ako sa teens, tapos wala akong devotion, wala akong prayer life. Struggle ako sa prayer life, tapos sa devotion ko, wala talaga. Sabi ko sa kanya gano'n. And then bandang huli ako pa pala yung encourage niya. So, alam mo yun, ang dami na kinuwento sa akin na mabibigat na pangyayari sa buhay niya. Bandang huli ako yung encourage niya. So, dahil dun sa pag-usap na yun, nakabalik naman ako sa devotion at sa pananalangin. So, ang sarap pakinggan na may magsabi sa'yo na nakaka-encourage ka. Lalapit sa'yo, lupay pa yung tao. Then, pagtapos niyong mag-usap, ang laki na ng ngiti niya. sana hindi mo inabutan ng 500. Ang laki na ng ngiti niya kasi na-encourage na siya sa'yo. So, si Filemon ay kilala dahil sumasampalataya siya sa Panginoon. Hindi lang siya dahil doon kilala. Kilala siya dahil sinasapamuhay niya yun. Sinasapamuhay niya yung gospel na narinig niya. Hindi lang siya kilala dahil sumasampalataya siya sa gospel na narinig niya. Kilala siya kasi sinasapamuhay niya yung gospel na alam niya. So mga kapatid, bago hingin ni Pablo kay Filemon na patawarin si Onesimo, pinaalala niya muna kung sino si Filemon sa biyaya ng Diyos. Pinakita niya muna, Filemon, ito nga, sa biyaya ng Diyos.
Eto ka na ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil ang gospel, Dahil ang gospel, ang ebanghelyo ng Panginoon ay hindi tayo pasalang inuutusan, kundi kundi binibigyan binibigyan tayo nito ng bagong puso. At mula doon sa At mula doon sa bagong puso, aapaw ang bagong paraan ng pamumuhay. At sabi ko kanina, may 10 prinsipyo or batayan para sa godly relationship. Nandito ang una sa tatlo. ang Ang unang tatlo. Ang una ito. godly relationship. Godly relationship begins with prayer. So nagumpisa si So, Pablo nag-umpisa si Pablo sa Thanksgiving. Panalangin may pasasalamat bago siya nag-correct. Ilang beses Tayo nag-correct nang hindi muna tayo sumasangguni sa Diyos. Bakit kailangan manalangin muna bago mag-correct? mag-correct? Kasi Kasi pinapalambot pinapalambot nito ang ating puso. At pinapalambot ito ang ating puso. Kung ako yung Kung ako yung magko-correct, ipapanalangin ipapanalangin ko siya. kasi Kasi pinapalambot nun yung aking puso. hindi yung taong Hindi yung taong pwede rin, yung taong kinokorek mo. Pero unang-una ikaw. ikaw yung iniyahan. Ikaw yung inihahanda ng panalangin mo na yun. Magko-correct ka. Kung magko-correct ka man. At Hindi lang yun. Pine-prepare ka din ito ng panalangin na yun. Pine-prepare ka din niya. or nire-remind. Nire-remind ka niya na ang bawat mananampalataya ay work in progress ng Diyos. So, ibig sabihin, kung mayroon kang iko-correct, pag pinanalangin, pag pinanalangin mo siya, maaalala mo na ikaw din ay dadating sa ganitong kalagayan. Pangalawa, recognize God's grace. addressing someone's failure. Alam ni Pablo na mahirap na usapin ang kinakaharap niya. Kaya naman inuna niya yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Pilemon. Kung matututunan natin ito, kasama ako, kung matututunan natin ito, magiging healthier yung mga conversation na meron tayo dito sa loob ng church, maging sa labas. Pangatlo, become become someone someone precious others. So tanungin mo yung sarili mo, kapag pagtapos ka bang kausapin ng kapatid mo, na-refresh ba siya? O baka mo dagdagan yung problema niya dahil kinausap ka niya? Napalakas ko sila sa Panginoon, wala naman silang napagod. Gumaling ba sila? O nasaktan sila lalo? Mga kapatid, ito ang pinuputos ng Ebanghelyo. Hindi lang ang mga tao ang pinatawad, kundi mga taong nakakapagpalakas din sa iba. mga taong nagpapatunay na ang Panginoong Yesus ay bumabago nga ng buhay. Number 2, 2, the gospel changes the way we see people. Si Pablo mula sa character ni Filemon ay tumungo naman siya sa magiging response nito. Dito na magkakasubukan. Magandang bagay na may maayos na pagtingin sa iyo yung mga tao, pero ibang bagay na kapag kailangan mo ng extend yung grace sa gumawa ng hindi maganda sa iyo. At yun yung nais na mangyari ni Pablo. Sabi ni Pablo sa verse 8 hanggang 16. Sinabi ni Pablo dito, kaya pagdamat kay Kristo ay meron ng buong pagkakatiwala upang pagtagbilin ko sa iyo ang ukol. Ngayon may alang-alang sa pag-ibig pagkos akong namamanhin kung sa bagay na kung si Pablo ay matanda na ang ino ay bilanggo ni Kristo Jesus. Ipinamamanhin ko sa iyo ang aming anak na aking ipinanganak sa aking mga panikada, si Onesimo, na nangunang panahon na hindi mo pinakinabangan, datapwat ngayon ay may pakikinabangin ka ako man.
na siya'y aking pinabalik sa iyo sa kanyang sariling katawan sa makatuwid bagay ang aking sariling puso. Nag-ibig ko sana pigilin siya sa aking piling upang sa iyong pangalan ay paglingkuran ako sa mga panikala ng Ebanghelyo. Dapat kung wala kang pasya ay wala kang magagawang anuman. Upang ang iyong kabutihang loob ay magmahintila sa pagkakailangan kundi sa sariling kalooban. Sapagkat marahil sa ganito siya ay nahiwalay sa iyo sa sandaling panahon upang siya ay mapasayo kung pakailanman. na hindi Na na hindi na alipin kundi higit sa alipin isang kapatid na minamahal, lalong-lalo sa akin, ngunit gaano pa kaya sa iyo, na siya'y minamahal mo ang isa naman at kayo sa Panginoon. So dito, So dito, kung kung mapapansin natin, merong apostolic authority si Pablo kay Pilimon. pwede niyang Pwede niyang utusan si Pilimon. Kung babasahin niyo ng maigi, pwede niyang utusan si Pilimon. apostol siya. Apostol siya eh. Diba? Yung mga Di ba yung mga apostol na kilala niya, Palautos? Budget. So, si Pablo, meron siyang kapangyarihan na utusan si Pilimon. Okay? Okay? Pero, mas pinili niyang Pinili niya pamanhik na lang. nakiusap na lang siya. Imbis na utusan niya si Pilimon, nakiusap na lang siya. Hindi niya in-exercise yung authority niya bilang apostol. Instead, mas gusto niya na yung pagsunod ni Pilimon ay dahil sa pag-ibig. Hindi dahil napilitan siya sumunod sa isang apostol. Pwede niyang Pwede sabihin, Pilimon, apostol ako. Sundin mo ang Sundin mo ang utos ko, patawarin mo na si Onesimo. Tapos tanggapin mo na siya dyan sa church niya. Pero hindi yun ang ginawa niya. Bakit kaya? Dahil alam ni Pablo na ang gospel ay hindi tungkol sa outward obedience. It transforms the heart. Yes, Yes, naguutos ang Diyos sa kanyang mga pinili. Pero ang nais talaga ng Diyos ay yung pagsunod na pag-ibig ang pinagmulan. At ganito din yung gusto ni Pablo. Gusto ni Pablo na maging genuine yung pagpapatawad ni Pilimon kay Onesimo. Hindi pinuwersa. Gusto niyang magmula ito sa pusong ang Panginoon ang nagbigay. Sa mga kapatid, naway matutunan natin ito lahat. Madalas, kapag merong hindi pagkakaunawaan, gusto natin na lagi tayong tama. Nakakalimutan natin ano ba yung purpose ng pagiging tama. Kung Kung mawawala mawawala naman ang kapatid ko sa Panginoon. So ang goal natin sa panahon na hindi pagkakaunawaan, hindi lang manalo sa mga arguments. Magmukhang mahusay, magmukhang matalino sa talakayan laban sa kapatid. Hindi dapat mahiwalay ang katotohanan sa pag-ibig. Bakit hindi? Bakit hindi? Ganyan ang Panginoon sa atin. Nagsasalita siya ng katotohanan, na-expose niya yung mga kasalanan sa ating mga buhay. And yet, hindi niya tayo tinataboy. Tayong mga nagkasala sa Kanya. Hindi tayo tinataboy. Instead, iniimbitahan niya tayo sa kanyang biyaya at habag. So ang pang-apat na prinsipyo ay ito. Godly relationship, appeal in love, whenever possible, rather than rely on authority. Yung authority kasi meron niyang lugar. Meron siyang lugar. Bilang parents, na-exercise natin yan bilang parents. Yung mga pastor, na-exercise din nila yung authority nila. Yung mga leaders ng church, ganun din sa gobyerno. Pero sa ating mga mananampalataya, ang pag-ibig dapat ay humubog sa authority. Na gusto nating i-exercise. Yung pag-ibig ang humubog sa authority. Na gusto nating i-exercise. Next, nagpatuloy si Pablo sa verse 10. Sa verse 10. Ipinamanhin ko sa iyo ang aking anak na aking pinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo. So, pansinin natin kung paano pinakilala ni Pablo si Onesimo. Hindi niya sinabing runaway slave. Hindi niya sinabing pinamamanhin ko sa iyo itong
sakit sa ulo mo. Hindi niya sinabing Hindi niya sinabing ganun. Hindi niya sinabing pinamamani ko pinamamani ko sa'yo itong tupak. tupak. Hindi ganun yung Hindi ganun yung pagkakasabi niya. So, ang pagpapakilala niya kay Onesimo ay ano? Ang pagpapakilala niya kay Onesimo ay bilang anak. Pinamamani ko sa iyo ang aking anak. Na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo. Hindi niya sinasuggest. Hindi naman sinasuggest ni Pablo na binabaliwalanan niya yung past ni Onesimo. Instead, kinikilala ni Pablo ang ginawa ni Kristo sa buhay ni Onesimo. Mga kapatid, isa ito sa mga milagro ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Hindi lang niya pinapagaan ang buhay ng mga tao. Ginagawa niya itong bago. Yung mga pride. Ginagawa niyang humble. Yung mga makasarili. Ginagawa niyang generous. Yung mga mapagtanim ng galit. Ginagawa niyang mapagpatawad. Yung mga immoral, ginagawa niyang mga banal. Hindi dahil kaya niyo or malalakas kayo sa mga sarili niyo. Kundi dahil binigyan na kayo ng Panginoon ng bagong puso. Kaya ganito nakalambing ang paglalarawan ni Pablo kay Onesimo. Dahil nakita niya mismo. Matagal sa kanya si Onesimo bago siya sumulat kay Filemon. Nakita niya yung pagbabago ni Onesimo. Ganun na lang kalambing yung paglalarawan niya dahil nakita niya kung paano binago ng biyaya ng Diyos si Onesimo. Then, nilaro ni Pablo yung pangalan ni Onesimo dito. Nang sabihin niya, dati wala kang napakinabangan sa kanya. Useless siya, pero ngayon magiging pakinabang siya sa iyo at sa akin. So, ayan ang ibig sabihin ng pangalan ni Onesimo ay useful. Kapakipakinabang. So, kung dati bago niya namit ang Panginoon, nung hindi pa niya kilala ang Panginoon, yung buhay niya ay against sa pangalan niya. Yung pangalan niya useful, pero yung buhay niya useless. So, makikita natin ang kasalanan. Lagi niyang sinisira yung purpose ng tao. Makikita niyo yung purpose ni Onesimo sana useful, pero dahil may kasalanan, naging useless. Ang kasalanan na kuya ng freedom sa umpisa. Parang pag ginagawa mo yung mga kasalanan, parang ang laya-laya mo. Parang ang lakas-lakas mo. Pag ginagawa mo yung kasalanan. Bakit ko alam kasi galing din ako dyan. So parang ang laya mo. Pero bandang huli may isip mo, alipin ka na pala ng kasalanan na yan. Hindi ka na malaya, alipin ka na ng kasalanan na yan. So yung kasalanan, nangangako din yan ng satisfaction. Panandalian nga lamang. And then bandang huli, marirealize mo na iiwan ka niyan, na kulang, empty. Pero si Kristo, naniligtas niya tayo, nirestore niya, binabalik niya kung ano yung sinira ng kasalanan. So mga kapatid, lahat tayo ay may nakaraan. Sino walang nakaraan dito? So lahat tayo meron. Dati, mga patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Dati, lumalakad tayo sa kadiliman. Dati, namumuhay tayo para lang sa sarili natin. Pero hindi na ngayon. Salamat sa Diyos. Tayo ay kay Kristo na. Kaya nga nang binanggit ni Pablo si Onesimo, hindi na niya binanggit kung ano yung pinakamalalang ginawa ni Onesimo. Hindi niya na yung binanggit. Hindi niya na binanggit yung malaking pagkakamali ni Onesimo. Kundi tinutukoy niya si Onesimo ayon sa biyaya ng Diyos na tinanggap niya. So ang panglimang prinsipyo ay ito. Godly relationships used to define people by their past when Christ has given them a new identity. Maaring mahirap ibalik agad yung tiwala. Then yung mga consequences ng mga past mistakes natin nandiyan pa yan. Pero hindi ito nangangahulugan
na yung kapatid mo na nagkasala ay tatratuhin mo na parang walang kapangyarihan ang biyaya ng Diyos. And then And then surprisingly, sinabi ni Pablo sa na na siya'y aking pinabalik sa iyo. So, etong si Onesimo, sabi ko nga sa inyo ay matagal na panahon nakasama ni Pablo bago siya sumulat kay Pilemon. So, si Onesimo this time, habang sinusulat niya yung sulat na to, ay napapakinabangan ni Pablo sa ministry. Malaking pakinabang si Onesimo kay Pablo pagdating sa ministry. Pero dito, may kita natin na pinabalik ni Pablo si Onesimo. So, sa pananaw natin, bakit pababalikin ni Pablo si Onesimo? kung Kung nagiging productive naman ito sa ministry, nakasama si Pablo. Kasi, naiintindihan ni Pablo ang mas importante. Okay, importante yung yung ministry, tama, importante yun. Pero may mas importante pa doon. Importante yung ministry, pero kailangan mo nang isettle ni Onesimo yung something kay Pilemon. So ang gospel ay hindi tayo i-encourage na takasan yung mga sirang relasyon natin. Hindi tayo i-encourage na takasan yung mga nasaktan natin o yung mga nakasakit sa atin. Instead, tinatawag tayo ng gospel na i-reconcile, makipag-reconcile doon sa mga taong iyon para magkaroon ng peace. Para kay Onesimo, ang totoong pagsisisi ay nangangahulugang kailangan niyang bumalik kay Pilemon. Ang totoong pagsisisi ay yung malungkot. Ang totoong pagsisisi ay hindi yung malungkot ka lang dahil nakagawa ka ng mali. So kasama yun, pero hindi dapat doon nagtatapos sa pagiging malungkot lang. Dapat may kailangan kang gawin. Kung totoong nagsisisi ka, may kailangan kang gawin. Hindi yung malungkot ako kasi nagkasala ako. Hindi lang doon. Tama na malungkot ka pero hindi lang doon. May kailangan kang gawin. Kung totoo kang nagsisisi. Kaya naman si Pablo, kahit na malaki yung tulong ni Onesimo sa kanya, sa ministry niya, ay willing siya na ibalik si Onesimo kay Pilemon para mangyari ang reconciliation sa pagitan ni Pilemon at ni Onesimo. So may kita natin dito yung sacrifice ni Pablo. Tinuturo nito sa atin na ang pagsunod sa Panginoon ay costly or expensive or kagaya ng nangyari ngayon kay Pablo na malaking kawalan si Onesimo sa kanya. Pero ganun pa man, pinabalik niya si Onesimo kay Pilemon. And then nagpatuloy si Pablo sa verse 15. Sapagkat marahil sa ganito siya'y nahiwalay sa iyo sa sandaling panahon upang siya'y mapasayo magpakailanman. Dito naman may kita natin yung kababaang loob ni Pablo. Hindi niya kiniklaim na alam niya ang lahat ng bagay. Instead ang sabi niya marahil. Hindi siya sigurado pero marahil. Yun ay pagiging matalino. Yung pagkakabanggit niya na yun. Kasabay niya na i-recognize din ni Pablo na ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti kahit na sa mga pangit na sitwasyon o pangyayari. Nagkasala si Onesimo. Tama po? Nagkasala si Onesimo. Hindi yun may tatanggi. Pero hindi yun sinayang ng Diyos. Instead, ginamit yun ng Diyos. So hindi lang yun yung ginawa ni Pablo. Sinabi din niya kay Pilemon na ilampas mo yung pagtingin mo sa social status. Hindi lang si Onesimo basta alipin mo. Kundi kapatid mo na siya sa Panginoon. Kung ang mundo lagi eto, hindi ko alam kung na-encounter nyo na, pero ang mundo nagkakategorize. Yung nagkakategorize. Nagmamarginalize din ang mundo. Ano yung mga binabanggit natin? Segregate ang mundo. Andyan yung may itim, may singkit, may puti, may pula. So, nag-segregate ang mundo.
At yung nagmamarginalize naman, depende sa kung ano yung antas ng kinikita mo. So So, nagkakategorize. nagkakategorize, depende sa edukasyon mo. Ganyan ang mundo. Ganyan ang mundo. Dinedepende nila sa Dinedepende nila sa kayamanan, sa edukasyon, sa posisyon ng lahi, o ng kahit na o ng kahit na anong pamantay ng tao. So kung yan, So kung yan ang ginagawa ng mundo, tayong mga sumasampalataya sa Panginoon ay lagi lang dapat tumingi sa identity, sa identity na ibigay ng Panginoon. kagaya nga ng Kagaya nga ng sinabi ni Pastor Jordan nung na fellowship kami dito. Iisa lang ang ano. Kasi uso sa ibang lugar yung racism. Sabi nga ni Sabi nga ni Pastor, kasi naman ang race ng tao, human race. So, Hindi ko rin alam sa kanila kung bakit sila gano'n. Siguro dahil talaga sa kasalanan. kung tayo ay Kung tayo ay sa Panginoong Jesus, tayo rin ay para sa isa't isa. So, pang-anim pang-anim na prinsipyo, godly godly relationships treat fellow believers first and foremost as brothers and sisters in Christ. Kumbaga, titignan ng bawat isang mananampalataya yung kapatid niya na higit pa sa kanya. Number 3. Number 3, Lapit na po tayo. lapit na po tayo. The gospel makes reconciliation possible. So lahat ng Lahat ng sinabi ni Pablo ay papunta sa kanyang apela. So meron talagang apela si Pablo kay Pilimon. Tingnan natin sa verse 17. Kung ako nga ay inaari mong kasama, ay tanggapin mo siyang tila ako rin. na para bang Na para bang, so dito may kita so dito may kita natin na ipinamamanhik ni Pablo kay Pilimon na tanggapin si Onesimo. Gaya ng magiging pagtanggap ni Pilimon kay Pablo. na para bang Na para sa si Onesimo ay si Pablo. na para bang Na para pang andun si Pablo sa bahay ni Pilimon, kung paano tatanggapin siya ni Pilimon, ganon din nawa ang maging pagtanggap ni Pilimon kay Onesimo. Onesimo. May kagalakan, May kagalakan, may pag-ibig, hindi dahil deserve ni Onesimo yun, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon sa kanilang dalawa. binago na sila. Binago na sila ng Ebanghelyo. So mga kapatid, ganyan ang Diyos sa bawat isang mananampalataya. Hindi dahil deserve natin na i-welcome tayo ng Diyos. Deserve ba natin na i-welcome tayo ng Diyos? Sino kaya sa Sino kaya sa inyo, sa atin ang magsasabi na deserve ko, na i-welcome ako ng Diyos sa langit? So hindi natin So hindi natin yung deserve. Hindi dahil Hindi dahil nabayaran natin ang pagkakautang natin sa Kanya, kundi dahil tayo ay kay Kristo. So nagpatuloy So nagpatuloy si Pablo sa verse 18. Ngunit kung Siya'y nagkasala sa iyo ng anuman, o may utang sa iyong anuman, ay ibilang mo sa akin. So, dito, marahil nabanggit ko na kanina, hindi binabaliwala ng Ebanghelyo ang kasalanan. ang Ang pagpapatawad pagpapatawad ay hindi pagkukunwari na parang wala kang ginawang masama. hindi ganun Hindi ganun ang grace or ang gospel. Ang pakikipag-ayos ay hindi pagdi-deny na merong sugat, na merong sugat, na merong nasugat, na merong nasugatan, merong nasaktan. Gawin pa man Then pa in advance ni Paul, kung may pagkakautang siya sa iyo, ibilang mo sa akin. ibilang mo sa akin. Sa mga kapatid na totoo, pagpapanumbalik ay hinaharap nito yung kasalanan. Yung reconciliation, hinaharap dapat nito yung kasalanan. Hindi dapat Hindi dapat ito nagkukunwari na parang walang nangyari. kailangan itong harapin. Kailangan itong harapin. Then Dinagdag niya, ibilang mo sa akin kung meron mang utang, si Onesimo sa iyo, ibilang mo sa akin, ako yung magbabayad. sa madaling sabi, Sa madaling sabi, si Pablo ang magbabayad kung merong utang, si Onesimo kay Pilimon. Handa siyang magbayad para kay Onesimo, para lang magkaayos si Pilimon at si Onesimo. para lang Para lang magkaayos ang dalawang magkapatid na ito. Ang pangpitong prinsipyo ay godly relationships are willing to of reconciliation.
So may mga tao na umiiwas sa confrontation. Confrontation. At isa ako doon. At isa ko doon. Mas Mas gusto lang na palipasin na lang yung mga pangyayari. At mali yan. At mali yun. Mali yun. So kung may nagkasala sa'yo, nagkasala sa'yo, usapin mo. kung Kung nagkasala ka, alam mo, humingi ka ng tawad. yun yung tamang Yun yung tamang response. Hindi pag-iwas. Hindi pag-iwas. Ito ay dahil, Ito ay dahil sa pride. Kaya umiiwas dahil sa pride. Ayaw natin i-give up yung pride na yan. Pati comfort kasi kasama dyan. Kapag ka kinonfront mo yung nakasakit sa'yo or nasaktan mo, ang ginigibak mo is yung pride and yung comfort mo kasi mahirap kapag na-reject ka. Halimbawa nag-sorry ka, ang hirap. Mas lalong mahirap. So mga kapatid, bakit kaya ako personally namumove ako sa ginawa na ito ni Pablo. So bakit kaya ako namumove? Ito ay dahil pinapaalala nito sa akin na someone is infinitely greater than Pablo. So makinig kayo mabuti. Hindi ko sinasabing si Pablo ay si Jesus. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero yung mga actions ni Pablo, nire-reflect ang pattern ng gospel. Sabi ni Pablo, ibilang mo sa akin. So, yung utang ni Onesimo kay Filemon, sinasabi ni Pablo, sa akin mo na yung charge, ako na yung magbabayad niyan. Alam nyo, higit ang ginawa ng Panginoon. Kinuha niya. Hindi ibinigay sa kanya yung ating mga kasalanan. Walang nagbigay nun sa kanya. Kinuha niya. At hindi salapi ang utang natin. Hindi pera ang utang natin. Ang pagkakautang natin ay kasalanan. So, may utang tayo. Pero ang Panginoon ang nagbayad. Siya ang pumalit doon sa krus. Tinanggap niya ang para sana sa atin. Ibinagsak sa kanya ang galit ng Diyos. At in-extend naman ng Diyos ang mercy sa atin. Nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. So kung wala ang krus, itong mga binasa na 25 verses, itong mga binasa natin ay magiging simpleng sulat na lang. Kung wala ang krus. Kung wala ang ginawa ng Panginoon, kung hindi ginawa ng Panginoon yung ginawa niya doon sa krus, yung binasa natin ay simpleng sulat lang tungkol sa pagiging mabuti. Pero dahil sa Panginoon, itong sulat na ito ay nagiging larawan kung paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo sa paglikha ng isang pamilya. Ang pangwalong prinsipyo ay ito. Godly relationships forgive because Christ first forgave us. Hindi ito nangangahulugang madali ang magpatawad. Dahil pinatawad na tayo ni Kristo. Hindi siya automatic na madali. So tingnan ninyo ang nangyari sa Panginoon. Para tayo ay patawarin ng Ama. Anong nangyari sa Panginoon? Hindi madali ang pagpapatawad. Mahirap ito. Lalo na kung hindi mo naiintindihan kung gaano kalaki ang ipinatawad sa iyo ng Diyos. Ni-remind ni Pablo sa Filemon ng very, very gentle. Sabi ni Pablo, not to mention that you owe me even your own life. So, parang nangyari, may pagkakautang din pala itong si Filemon kay Pablo, pero kumbaga, may gusto kasi ipakita si Pablo kay Filemon. Kaya niya sinabi yung ganito. Hindi para sumbatan si Filemon. So, hindi dito nanunumbat si Pablo. Instead, pinapakita niya na may mas malaki pang mga bagay kaysa sa mga karapatan ni Filemon. So mga kapatid, merong karapatan si Filemon. Suportado ito ng law ng mga Romano, ng society, at ng mga nakagawian nila, ng custom nila. Ano pa itong mga tinutukoy ko?
kapag ang alipin, gaya ng sabi ko kanina, kapag ang alipin ay gumawa ng hindi maganda sa kanyang amo, ang amo ay may karapatan na pahirapan ng kanyang alipin. Or worse, kitilin ng buhay ng kanyang alipin. Pero si Pablo ay namanhin kay Pilemon na tumingin lampas sa karapatan ni Pilemon. Tumingin ka lang pa sa karapatan mo, sabi ni Pablo. Pinamamanik ni Pablo na isa-isip mo yung biyaya na tinanggap mo mula sa Diyos. Pamilyar ba yung ganong pangyayari? Pamilyar ba yung ganon? Di ba ito rin yung ginawa ni Kristo para sa'yo? Amen. Nasa Diyos Ama ang lahat ng karapatan para tayo ay condemn sa impyerno. Sa halip, nagpakita siya ng awa at habag. So ang Christian life ay hindi na tungkol sa kung ano yung karapatan mo bilang mananampalataya. Kundi ano yung mga bagay na pwede mong gawin na may di-display mo ang grace and mercy ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Ano yung mga bagay na pwede mong gawin? Na pwede mong i-display. Yun na dapat yung tinatanong mo sa sarili mo. Hindi mo na dapat hinahabol yung karapatan mo bilang isang mananampalataya. Ang pangsyam na prinsipyo ay godly relationships. God's glory above personal rights. So minsan yung pagpipilit natin na i-exercise yung karapatan natin ay minsan humahad lang sa pag-advance ng gospel. Minsan lang, hindi lagi. Kasi hindi natin mapipigilan talaga ang pag-advance ng gospel. Yan ay uusal dahil sa kalooban ng Diyos. Try natin i-surrender yung mga karapatan na yan at ma-display in full yung grace and yung mercy ng Panginoon. Dahil yun yung eksaktong ginawa ni Kristo para sa atin. He down his life in obedience sa Ama kahit sa kamatayan. At sa pagkatapos ni Pablo sa kanyang sulat, Oo kapatid, magkaroon nawa ako ng katuwaan sa iyo sa Panginoon. Panariwain mo ang aking puso kay Kristo. Kita'y sinulatan sa pagkakatiwala sa iyong pagtalima. Palibasa'y aking nalalaman na gagawin mo ang higit pa kaysa aking sinasabi. So dito yung confidence ni Pablo, natatalima si Pilemon. Grabing confidence. Pero hindi kay Pilemon. Hindi kay Pilemon yung confidence ni Pablo na yun. Kundi sa gospel na bumago kay Pilemon. Nagtitiwala siya na sufficient ang biyaya ng Diyos kay Pilemon. So mga kapatid, ikaw ba naniniwala ka ba na kaya ng banal na espiritu na palambutin ng mga nagmamatigas na puso? Amen. Naniniwala ka ba na kaya ng gospel na bumuo ng mga wasak na pamilya? Naniniwala ka ba na ang gospel kayang paghilumin ng sugatang pagkakaibigan? Naniniwala ka ba na ang gospel ay kaya na pagkaisahin ang magkakapatid na nagkalayo dahil sa hindi pagkakaunawaan? Dahil ito rin yung same God na nagbigay ng gospel. Itong same God na nag-sanctify sa atin, nagpapabanal sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya din yung nagbigay ng mga salitang ito. So ang sampung prinsipyo natin ay God. Trust the continuing work of God's grace. Sa pagkatapos natin, ilagay ninyo sa inyong mga isip. May isang tao na tumakas. And then bumalik siya na may hawak siyang sulat. Okay? May hawak siyang sulat. Nakadepende sa sulat na yon ang kinabukasan niya.
Nakadepende na sulat na yun ang kinabukasan niya. Itataboy kaya Itataboy kaya siya? Paparusahan kaya siya? o tatanggapin. O tatanggapin? Mga kapatid, Mga kapatid, hindi pa ba pamilyar yung mga sinasabi ko kanina pa? Hindi pa rin ba Hindi pamilyar? pa rin ba pamilyar sa inyo? Lahat tayo ay may utang sa Diyos. Lahat tayo ay lumayo sa Diyos. may utang tayo na May utang tayo na hindi natin kayang bayaran. Pero merong mas dakila kaysa kay Pablo. Ito naman yung mabuting balita. Merong mas dakila kesa kay Pablo. kaysa kay Pablo. Kasi si Pablo, Nangyari nangyari yun para kay Onesimo. Yung mga bagay na to. nangyari yun para Nangyari yun para kay Onesimo at kay Filemon. paano naman sa Paano naman sa atin? Paano naman tayo na may pagkakautang? Hindi ng pera, kundi ng kasalanan. Merong mas dakila kaysa kay Pablo. na willing na Na willing na bayaran. At binayaran nga niya ang ating ang ating pagkakautang. So So hindi lang siya sumulat para sa atin. Hindi lang siya sumulat. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Hindi lang niya pa sa sinabi, ilista mo sa akin yung kasalanan ni Ryan. Hindi lang niya sinabi na gano'n. kundi Kundi binayaran niya talaga. At binayaran niya ng buo. sa krus Sa kung sinabi niya na ganap na, tinapos na niya ang pagbabayad. at At ang tinutukoy ang tinutukoy ko na mas dakila kay Pablo, kilala niyo ba kung sino? ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus. Sa mga wala Sa mga wala pang pagsampalataya, pagsampalataya sa Panginoong Jesus, iniimbitahan ka ngayon ng Diyos. iniimbitahan ka Iniimbitahan ka ng Diyos na ilagak mo na ilagak mo sa harap niya ang lahat ng iyong pasanin. kung ano man yan. Kung ano man yan, kasalanan man yan, problema man yan, ilagak mo sa harap niya. Ang lahat ng yan. Sumampalataya ka sa anak niya, ang Panginoong Jesus. Sa mga kapwa, Sa mga kapwa naman na mananampalataya, binayaran na ng buo ng Panginoon ng Panginoon ang ating pagkakautang sa Ama. Mamuhay tayo ng malaya. Malaya sa hinanakit, sa galit, sa galit. magpatawad tayo Magpatawad tayo ngayon at magpatawad sa atin ang ating Ama sa pamamagitan. sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ang Mga kapatid, ang salita ng Diyos, tayong lahat ay tayong manalangin. ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri at sinasamba ka namin Baka namin sa mga oras sa mga oras na ito. na ito. Sinasamba ka namin Nasamba ka namin dahil dakila ka sa iyong mga ginawa. Dakila ka sa iyo, mga Dakila ka sa iyong mga ginawa sa buhay ng tao sa narin ito. naniniwala kami Naniniwala kami, Panginoon, na hindi sayang ang mga salitang ito. Nang hindi ngayon, sa panahon na ito, Panginoon, maunawaan namin lahat ng mga salitang ito sa mga susunod na mga araw. sa panahon na At yun. sa panahon na yun, O Diyos, ay nag-aantay ka sa amin na lumapit sa iyo. Sa iyo lahat ng mga sa papuri ko sa bangkot dakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ay pong natin ito. Ay po namin ngayon. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo
Kapilang Diyos, muli